Magandang linggo ng umaga po sa inyo lahat. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, sapagkat tayo po ay buhay, malakas, pinagpapala. At napakaganda rin mga kapatid ang pinakabagong balita na ating tinanggap na malaking bahagi po ng ating bansa ay nasa GCQ na. Although nandun pa rin mga kapatid ang pag-iingat, pero ito po ay nagbibigay ng napakagandang mensahe mga kapatid ng COVID-19 virus ay pababa na. Amen. And sooner or later mga kapatid, hallelujah, magiging normal na po uli ang ating pamumuhay. Purihin ng Diyos. Hallelujah. At sa umagang ito mga kapatid, ay dadako po tayo minsan pa sa salita ng Diyos. At hallelujah, nais kong dalhin sa inyo ang napaka-importanting mensahe. Praise God na kailangan nating lahat, maging ito'y sa panahon ng lockdown o sa panahon na quote-unquote normal ang ating paligid. Praise God, regardless of our situation, regardless of our status, mga kapatid, napakahalaga po ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Glory to God. Sabi ko nga po, mga kapatid, sa mga kapatira na sobrang nagbigay ng ibang pag-iisip because of what happened, Pastor, ito na ba yung tanda na malapit nang bumalik ang Panginoon? Well, sabi ko, praise God, magmula pa noon ay malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen. At huwag tayong sumama sa agos na pagka merong nangyayaring kakaiba, dyan tayo tumatakbo sa mensahe na yan. And I think what is proper, katulad na sinabi ng Panginoon, magbantay kayo sapagkat sa panahong hindi ninyo inaasahan, ako ay babalik. Amen? Meron pang mga bali-balita na wag daw tumanggap ng bakuna kasi yan daw yung paraan ng Antichrist, etc., etc. Well, sabi ko, bakit nyo pinaghahanda ng Antichrist? Pag dumating ang Antichrist, wala na tayo rito. Pagbahanda natin mga kapatid, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Sapagkat ikay anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, hindi ka pinili ng Diyos sa kagalitan ng Diyos, kundi upang tumanggap ng kaligtasan dahilan sa ating Panginoong Hesukristo. Glory to God! Hallelujah! I would like to read to you the book of Romans, chapter 8, verse 11. And the Bible says, "But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you." Glory to God. I thank Jesus for this very powerful word. Hallelujah. Amen. Praise God. Kung ikaw'y mananampalataya at tunay na mananampalataya. Praise God. Hindi mo kailanman iisipin na anumang bahagi ng Biblia o ng kasulatan ng nilangisa ng Diyos, mga kapatid, ay pwedeng magkamali. Amen? You know why? Sapagkat ang Biblia, literally, Diyos ang sumulat. Gumamit siya ng mga tao para isulat ito. Ang Biblia po ay mensahe ng Diyos. Salita ng Diyos para sa atin. At isang katibayan mga kapatid, ang Bibliang ito ay, hallelujah, nakalagpas sa napakaraming pagsubok. Libo-libong Biblia mga kapatid, once upon a time ang sinunog sapagkat ayaw ipabasa sa mga tao. Praise God! Subalit, ang makapangyarihang salita ng Diyos na ito ay nasa atin pa hanggang ngayon. Glory to God! In the book of 2 Peter chapter 1 verse 21, "For the prophecy came not in old time by the will of man, but by holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost." Amen? So sa mga nagsasabi na, salita lang ng tao yan, ay nagsalita ang tao at isinulat ito as they were moved by the Spirit of God. In the book of Jeremiah, chapter 30, verse 2, "Thus speaketh the Lord God of Israel, saying, Write thee all the words that I have spoken unto thee in a book." Hindi po nagkaroon ng aklat ni Jeremias kung hindi siya pinasulat ng Diyos. Amen? Another verse I would like to read to you in the book of 1 Corinthians, chapter 14, verse 37. Very important that we know this. Sapagkat ang sabi po ng mga Bible scholars, and we know this, in fact, more than half of the New Testament, si Pablo po ang sumulat nito.
Siya po ang nag-author nito. Pero ano po ang sabi ni Pablo tungkol sa mga sinulat niya? 1 Corinthians 14:37, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Hallelujah. Hindi niya, sinabi ni Pablo, hindi ako dumating sa inyo sa pamamagitan ng may mga pang-akit na salita. No, no, no. Kundi sa pamamagitan ng karunungan na nanggagaling sa Diyos at ng kapangyarihan. Glory to God. And listen to me. The Lord is very detailed. Hallelujah. May mga tao kasi, question pati yung mga grammar. Mga kapatid, listen to me. Ang Panginoon hindi lang concern sa grammar. Pati nga, punctuation mark. Concern ng Lord. Can I read to you another verse? In the book of Matthew, chapter 5, verse 18. Delikado po ito. Kasi pinag-uusapan hanggang sa katapusan ng mundo. Pero ano sabi ng Panginoon tungkol sa kanyang salita? For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Very important that we understand that. And having said that, at napakahalaga po kasi nito sa pag-uusapan natin, sa original text, wala po yung mga comma at period. Let me just reiterate this. Gusto kong bigyan ng diin, ang salita ng Diyos per se na nasulat ay totoo sapagkat ito po'y nilangisan. May mga problema minsan sa translation. So kinakailangan, pagka meron tayong nakitang pagkaka-questionable sa mga translation, we have to take the context. Kasi translations na gumawa, mga tao lang eh. Let me give you my point. Remember the time na ang Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus. No? Meron dalawang magnanakaw na nakapako, magkabila, no? Isa sa kaliwa, isa sa kanan, si Jesus ay nasa gitna. Yung isa doon, minak siya. Jesus, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, iligtas mo sarili mo, pati na kami. Sumagot yung isa magnanakaw. Sabi niya sa magnanakaw, maghunos dili ka. Dapat lang tayo mamatay sapagkat talagang masama tayo. Pero ang taong ito ay pinakong kasama natin at wala siyang kasalanan. At pagkatapos ang sabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Of course, you know that story, right? At I will take it from Luke chapter 23, verse 43. And Jesus said unto him, Verily, verily, I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Okay? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ngayon, dadalhin kita o isasama kita sa paraiso. Majority of the people believes na nung namatay si Jesus, kasama niyo yung magnanakaw, pumasok sila sa paraiso. Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Kasi alam niyo kung ba't nagkaroon ng confusion dito? Tingnan niyo yung original text sa King James. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Kung ikaw mga kapatid ay masyadong madetalye sa grammar, isa lang ang conclusion dito. Sa araw na ito, isasama kita sa paraiso. Pero mga kapatid, sa original text, walang kama. So yung today, thou shalt be with me in paradise, decision yun ng translator. Si Pablo ay noted, si Jeremiah, mga kapatid, di langisan. Pero yung mga taong gumawa ng King James translation, hindi po sila nilangisan. Kaya nagkaroon ng ibang kwento. So nagkaroon ng paniniwala na ang tao pag namatay, kung Kristiyano ka, nasa langit ka na. Nagkatapos kung ikaw ay hindi mananampalataya, pag namatay ka, ay nasa impyerno ka na. Ginagamit yung parable of the rich man and Lazarus. Alright? At
Ginagamit yung salita ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Now, let's look at the story again. Jesus Christ died. 3 araw siya, mga kapatid, sa libingan. Nung siya'y nabuhay sa mga patay, hallelujah, nagpunta roon yung 3 Maria para ayusin yung kanyang bangkay. Pumunta sila doon na nakalimutan nila yung pangako ni Jesus na siya'y babangon mula sa mga patay. Pumunta sila doon para magdala ng mga spices para ayusin yung kanyang bangkay. But listen, to make the long story short, yung pintuan po ng libingan ay naka-roll away. At pagkatapos, nagpakita ang Panginoon sa kanila. Lumapit sila sa Panginoon, ang sabi ni Jesus. Listen to this, very crucial. Sabi ni Jesus, huwag niyo muna akong hipuin sapagkat hindi pa ako umaakyat sa Ama. You know why? 3 araw po si Jesus sa libingan. Paano niya isasama yung magnanakaw? Paano niya isasama yung magnanakaw? Sa paraiso. Namatay nga silang dalawa. Can you say amen? Hallelujah. So this is one of an example, mga kapatid, na binibigyan ko ng diin. Praise God na, hallelujah, kung tayo maghahanap ng mali sa Scripture, wala pong mali ang Scripture. Translation, meron. So why is that important to our topic today? Sapagkat dito po sa text po natin sa umagang ito, na may kinalaman po sa kaligtasan ng ating kaluluwa, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Now let me classify that. Paano ba tayo maliligtas? Isa lang po ang kaligtasan sa lahat ng tao. Ang sabi po, mga kapatid, ng Acts 2:38, for the promise is unto you and to your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Acts 2:39 ata yan. Tama. Amen? Ang pangakong ito, pangako ng kaligtasan, ay sa inyo. Sino ba inyong tinutukoy niyan? yung mga kaharap ni Pedro during that time, Day of Pentecost. Sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo. Malayong panahon, malayong lugar, kasama Taytay, kasama China, kasama Mindoro. Mga kapatid, sila lamang po ang kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi ka maliligtas sa relihiyon mo. Hindi ka maliligtas sa iyong mabubuting gawa. Hindi ka maliligtas sa contribution mo sa simbahan nyo. No, no, no. John 3:3, the Bible says, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And let me tell you, mga kapatid, Bible lang ang may authority para ipaliwanag yung born again. Ay pinangahasan po ng maraming mga tao. Sa iba, ang born again, pagsali sa kanilang relihiyon. That's right. Papatunayan nila na sila yung tamang iglesia. Pag sumali ka sa kanila, born again ka na. Oh. Ay mga kapatid, now this is worse. You know why? Hallelujah. May mga tao naman, ginagamit din talaga yung lingwahe ng born again, pero pinalitan, mga kapatid, yung proseso ng born again. No? At habang pinapaliwanag nila yung Bible, at I believe they are sincere, sinasabihan nila nire-review po nila yung mga simbahan na puno ng ritual, ganito ang kailangan tinuturo para maligtas, magkaroon ng penance, gawin mo raw itong panata, etc., etc. Well, at that point, tama sila. Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan noon. Pero ano ginawa? Pinalitan ng ibang ritual. Gamit ang salitang born again, pero pinalitan ng ibang ritual. Ang dami mga terms na lumabas na wala sa Bible. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas.
Magkaroon ka ng personal na relationship with the Lord. Don't be mad at me. I'm just telling the truth. Hindi po kasi ganyan ang itinuro ng Bible. Amen? Ang sabi ng kausap ni Jesus, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Wala pa namang cesarean. At kahit may cesarean, paano kung magkakasya, malaki ka na. And you know what? Hindi po pilosopo si Nicodemo. Teacher po siya ng mga Hudyo. At sumasampalataya ka siya kay Jesus. Kahit po takot siya sa persecution. Kasi most of the Pharisees, galit kay Jesus. But Nicodemus came to Jesus by night. And he said, we know that you are a teacher come from God. Sapagkat walang makakagawa ng mga himala na ginagawa mo kung hindi sumasayo ang Diyos. Bakit na sinabing, paano papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Because he wanted to know. He wanted to understand. Ang dami ko na aram sa Bible. Bakit ngayon ko lang ito narinig? Amen. John 3:5. Huwag nililipat, nandyan din yan. Sabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Sabi ni Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Isipin niyo mga kapatid, ganong kadetalye, napalitan pa ng mga tao. Paano ka maliligtas? Dapat kang ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Wala na pong gumagawa ngayon yan. Wala nang nangangaral ng ganun yan. Makikita natin sa TV, makikita natin pinapangaral yung sistemang inimbento nila. Sorry po. Let's go back to the Bible. Oh, you know what? I know we have limited time to explain everything. But listen to me from Acts chapter 2. Hanggang Acts 22, kung ano po yung diniscuss ng Panginoon Jesucristo kay Nicodemo, yun po ang ginawa ng mga alagad. Pastor, ano siya nasabi sa Last Commission? Ang Last Commission hindi binigay sa lahat ng mga tao, ibinigay yon sa mga apostol. Matthew chapter 28, basahin natin, wag ngayon. Just make a note of it. From verse 26, patuloy ang basa. Ang kausap ni Jesus doon yung 11 mga alagad. And listen to me. Mahigpit ang bilin ng mga alagad. Ano po yon? Tingnan natin yung Galatians chapter 1. Basahin po natin magmula verse 6 hanggang 9. Glory to God. At tingnan po natin kung gaano kaselan na pakialaman po natin yung mensahe tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ako'y namangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Ang kausap dito yung mga Christians, mga born again na mga taga-Galacia. You know what happened to them? Yung iba sa kanila, nagsilipat. As early as in the book of Galatians, binago na po nila yung turo ng Panginoong Jesucristo na ipinangaral ng mga alagad. Ano po ang babala ng mga alagad? Look at verse 7, na ito'y hindi ibanghelyo, ibanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nang-iibig na pasamain ang ibanghelyo ni Kristo. Ay, listen to me. Hindi lahat ng gospel, totoong gospel. Meron pong masamang gospel. Ginawa niyang Diyos yung dapat niyang gawin. Nagkatawang tao siya. Nabuhay na parang alipin, nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. As far as God is concerned, kumpleto na po ang ating kaligtasan. But Satan is a defeated foe, pero hindi po siya subusuko. Gumagawa siya ng paraan na yung mismong paraan kung paano po natin tatanggapin yung kaligtasan, ginugulo niya. Ang tawag po dito ni Pablo, another gospel. Amen?
Hallelujah. Ang tawag ni Pablo, mga kapatid, sa mga ngaral na kautanlan nito, some who perverts the gospel of Christ. No, huwag mong galawin yung gospel na yun. Sa ibang panahon, pag-usapan natin, but easily, gospel is good news. Gospel is that Jesus Christ died, He was buried, and that He rose again. The just for the unjust. Can you say amen? Upang ikaw at ako na hindi pwedeng lumapit sa Diyos, malaya nang makakalapit sa Panginoon. Sapagkat tinapos na po niya yung ating kaligtasan. Kaya nga sabi ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng sa Kanya'y tumanggap, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Doon sa simpleng versikulo na yun, ginulo na naman ng mga nangangaral, yung pagtanggap. Eh, nakalagay naman doon kung paano tatanggapin. Paano tatanggapin? You must be born of water and of the Spirit. And listen to me, yung pagtanggap, hindi po gawa yun. Minsan, yun ang ginagamit nilang ay, yung gawa yan. Tanggapin mo lang si Kristo na wala kang gagawin. Pwede mo ba tanggapin si Kristo na wala kang gagawin? Pwede mo bang kainin yung masarap na pizza na hindi mo susubo? Wow, preach it. Oh, sarap na pizza. Ay, nakain ko na yan by faith. Thank you, Lord. Busog na po ako. You have to do something. Can you say amen? Pag si Jonas, nilibre ko ng Shakey's Pizza, grace yun. Hindi siya nagbayad. Ako magbabayad. Pero pagka mga kapatid, nakaharap na sa kanyang pizza, yung pizza na yon, mga kapatid, ako pa yung maghihiwa para sa kanya. Sobra na yan, Jonas. You have to do something. Can you say amen? Kumuha ng kutsara. Isubo mo naman. Sabi ng mga tao nung nangaral si Pedro, Acts 2:37, what shall we do? Sabi ni Pedro, only believe. Do nothing. Because Jesus Christ died for you already. No! Listen to me. Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. You got to do something. Eh, anong ginawa ng mga taong nakinig kay Pedro? Lumapit sa harapan, tinaas ang kamay, nag-repeat after me. No, hindi po. Naku, marami magagalit sa akin after today. No. Tingnan natin mga kapatid yung verse 41. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And after that, 5,000 were baptized with the Holy Spirit. Amen. Another example, in the book of Acts chapter 8. Tignan natin mga kapatid yan, verse 5. Acts 8:5. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kapatid that the disciples and the apostles were very consistent with the instruction of Jesus Christ. And because they were the ones who received directly the instruction, sila lang ay ang may karapatang mag-interpret kung paano ito gagawin. Are you listening to me? Hallelujah. Nangangatwiran tayo. Hindi naman yung mga preacher na hindi katulad nyo yung kinakalaban nyo. Bible kaya kinakalaban ninyo. Amen? Ano ba nangyari? Bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila si Kristo. Sumunod po ba si Felipe o hindi? Sumunod. They always start with preaching the gospel. Now, tingnan natin yung verse 12. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Detalyado kaya yan.
Ayan po ba mga kapatid ay ayon sa utos ni Jesus. Matthew 28:19, ayon kay Mateo yun. Nakinig si Mateo sa instruction ni Jesus. Huwag natin kalimutan, nandun din si Marcos. 12 sila lahat na nakakinig, o 11 sila nakarinig ng last commission. Ano naman ang naintindihan ni Marcos sa last commission? Tingnan natin yung Mark chapter 16. Nag-start tayo sa 14 para malaman natin kung saan tayo nanggagaling. This is after he rose from the dead. At pagkatapos siya'y napakita sa 11. 11 na lang. Detalyado, no? Wala na si Judas. Samantalang sila'y nangakaupong nagsisikain at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nakakita sa kanila pagkatapos na sila'y magbangon. Pansinin natin, hindi pa sila perfecto rito. Marami pa silang flaws. Marami pa silang pag-aalinlangan. Nevertheless, they were the ones who received the instruction from the Lord. Hindi yung mga bishop ngayon. Hindi yung mga propeta ngayon. Hindi yung mga pastor ngayon. Can you say amen? Hallelujah. Kundi kinakailangan gawin po natin yung sinasabi ng mga apostol. Oh, ano nangyari mga kapatid? Hallelujah. Nung sila'y nagsisampalataya, saan? Sa Ebanghelyo. Nagpabautismo ang mga lalaki at mga babae. Now, let's jump to verse 14. 8:14. Okay? Nang mabalitaan nga ng mga apostol, kasi si Felipe, hindi man apostol eh. Isa sa mga deacon yun eh. Na naging preacher. Okay? Naging evangelist. Ang mga apostol nasa Jerusalem. Si Felipe nasa Samaria. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay isinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Verse 15, nung makatanggap sila ng text, agad-agad silang sumakay ng Grab. Papuntang Samaria. Ganon ka-importante ito. At nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. 16. Sapagat ito'y hindi pa bumaba sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Glory to God. Mga kapatid, madali na maintindihin. Kung hindi natin guguluhin. Di ba? Ipangaral ang Ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sinunod nila as is. Ipinangaral ng ganun. Naalala ko rin mga kapatid yung Acts chapter 1 verse 5. You know what? Hindi po kumilos sa mga alagad out of their own liberal thinking lang at interpretation of what Jesus said. They follow Jesus to the book in detail. Sa verse 4 muna, matas tayo ng isa. You know what happened? Ito po kasing Acts of the Apostle, karugtong ito ng sulat ng Gospel of Luke, At pagkatapos ibigay mga kapatid yung last commission, pakinggan natin ito. Palibhasa ay nakikipagpulong sa kanila, ay pinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kung hindi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang narinig ninyo sa akin. Sa pagkatunan na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo na hindi na malalaunan pa. Mga kapatid, detalyado ang Bible. Mga kapatid, hindi gagawa ang Panginoon ng instruction na malabo pagkatapos na iwanan niya ang langit pansamantala, nagkatawang tao, tiniis ang parusa ng krus pagkatapos malabo yung kanyang instruction. Hindi po malabo yung kanyang instruction. Mahalaga sa Panginoon ang kaligtasan ng ating kaluluwa.
Ang sabi niya, the Son of Man was sent to seek and save that which is lost. Kung hindi mo ito nagawa ng tama, huwag mong sisihin ang Diyos. Minahal mo kasi yung relihiyon mo kesa sa salita ng Diyos. Amen? We are not going to have any excuse. Hindi natin pwedeng labnawin, mga kapatid, yung maliwanag. So, a lot of examples, but our time will not permit us. But this is, I think, sapat na sabihin ko sa inyo. Nagbigay ng instruction ng Panginoon. Pagkatapos na siya'y nabuhay mula sa mga papatay, para pakinabangan ng mga tao ang kaligtasan, ipinangaral ito ng mga alagad. Babalikan natin, Brother Chris, yung Galatians chapter 1. Tingnan natin yung verses 8 to 9. Pagkatapos sabihin ng ni Apostol San Pablo na mayroong mga mangaral na ginugulo ang Ebanghelyo, tingnan niyo yung mahigpit na habilin ni Apostol San Pablo. Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung sino man ay mangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na ay matakwil. Dalawa po yung pinagbabatayan dyan na hindi natin pwedeng guluhin. Ebanghelyong ipinangaral namin sa inyo ang batayan. Past tense. So pagkatapos na masulat itong mga aral na ito, hindi na pwedeng baguhin, dagdagan at bawasan. Pangalawa pong control para hindi magkamali sa verse 9, ang sabi niyan, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, past tense. Wala na tayong ibang pwedeng tanggapin. Ang tatanggapin lang natin yung tinanggap ng mga mananampalataya na nakasulat sa Bible. And you know what? Pastor, meron bang, wala naman si Pablo dun sa Samaria, nung Acts chapter 8. Ang pinadala lang ng mga apostol doon, si Pedro at saka si Juan. Iisa po yung kanilang mensahe. Alam niyo kung bakit? Tingnan natin. Tatalon ngayon tayo sa Acts chapter 19. Para tayong Bible study preaching nito, ha? But this is good, right? Hallelujah. Acts chapter 19, verse 1. Tingnan naman natin kung saan nanggagaling si Pablo. Tingnan natin kung ibaba yung ginawa ni Pablo sa ginawa ni Felipe at ng mga apostol. At nangyari na samantalang si Apollos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. To make it plain and simple, naglalakad si Pablo at papunta siya sa Efeso, may nasalubong na isang grupo ng mga mananampalataya, listen, na hindi niya ka-fellowship. Ano ginagawa ng karamihan ngayon pagka ganon? Huwag natin pag-usapan yung pagkakaiba kasi divisive yan. Magdidebate lang tayo. Kinakailangan pag-ibig lang tayo. No. Salvation is very important. Truth is very important. Hindi pwedeng dalawa ang totoo. Isa lang ang katotohanan. At gusto kong pansinin natin, ang isip ni Pablo, ang puso ni Pablo, he wanted to make sure, hindi po siya concerned sa, hanggang dito pala may mga mananampalataya, marami na kami, praise the Lord. No, that's not the concern. The concern was, are they preaching the same preaching that I am preaching? Is their definition of truth the same as my definition of truth? Tingnan natin yung verse 2. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Let me tell you this, namangha si Pablo sa kanyang narinig. Nakakita siya ng isang grupo ng mga born again, hindi nga alam na meron palang Espiritu Santo. Nakikinig ka ngayon, kung ikay totoong Kristiyano, dapat namangha ka rin.
Do you realize may mga tao, may mga Kristiyano na claim na wala silang Espiritu Santo? Bagamat naniniwala sila sa quote-unquote Espiritu Santo, ang Espiritu Santo wala sa kanila. How important is this that the Holy Spirit is in you? Sabi ng ating binasa kanina, kung ang Espiritu na bumuhay kay Kristo ay nasa inyo, ito rin ang bubuhay sa inyong katawan pagtunog ng trumpeta. So sinasabi ko mga kapatid, isang bagay yung ikaw ay naligtas. You must be born again. And listen to me. Now that you are saved, bantayan mo, siguraduhin mo na ang Espiritu Santong yan ay nasa loob mo. Hindi porke nag-hallelujah, praise the Lord ka, born again ka na. Hindi sapagkat may quote-unquote ministry ka, tanggap ka na ng Diyos. Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok kung hindi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. I'm very sorry, but I have to preach this way. Kasi mga kapatid, tinatanggal na po nila yung boundaries between truth and fiction to the detriment of our souls. Siguraduhin mo na pag tumunog ang trumpeta, mawawala ka. Sasama ka sa kukunin ni Jesus. At kung sakasakaling nauna ka ng kinuha ng Panginoon, bagamat nasa kabaong ka, bagamat nasa nicho ka, bagamat nado ka na sa urn, siguraduhin mo na pagtunog ng trumpeta, maririnig mo ang trumpeta. And there is only one way. Kinakailangan nasa iyo yung Espiritu na yun. How important that is. Now let's go back to Acts chapter 19. What happened there? Nung malaman ni Pablo na mga mananampalataya sila pero walang Holy Ghost, tines niya itong mga kausap niya. Mga kapatid, we have to do this. Marami pong fake news, right? Pati sa kaligtasan, marami pong fake news. Alam niyo ba yung gospel? Good news ang gospel. Marami pong fake na good news. Glory to God. Tingnan natin. At sinabi niya, kung gayoy, saan ako yung binautismuhan? At sinabi nila sa bautismo ni Juan. Sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus. Look at verse 5. At nang kanilang marinig ito ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Now look at verse 6. At nang maipatong na ni Pablo, see, tapos na yung second water baptism, right? First water baptism was by John. Niribaptize sila ni Pablo in the name of Jesus Christ. Pagkatapos ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagpasimula ng nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. Listen to me. When the trumpet sounds, and I'm talking to the saved ones. Kung ikaw ay ligtas na, kung ikaw ay born again na, kung ikaw ay anak na ng Diyos, sabihin mo, Amen. Meron ka pang isang babantayan. The book of Matthew chapter 25, nilarawan ng Panginoon, magmula verses 1 to 13, let me just relate to you. Hindi na natin babasahin mga kapatid ng isa-isa. Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng 10
mga dalaga, mga birhen. Mga kapatid, alam ng Panginoon kung sino ang totoo at sino ang hindi from the very start. You can fake it as you want. You can pretend as much as you want to. You can convince people that you are okay. Pero alam ng Panginoon yung hinahanap niya sa mga taong kukunin niya sa kanyang muling pagbabalik. Ha? Kinlasify ng Lord yung 10 birhen, yung 5 sa kanila ay mangmang. Yung 5 sa kanila ay matalino. Bakit mangmang? Kasi meron silang ilawan, wala silang langis. Ang 5 sa kanila ay matalino. Bakit? Dala nila ang kanilang ilawan at meron silang langis. At lahat po ng mga Bible scholars ay naintindihan nito. Ang langis ay ang Espiritu Santo. Pagtunog ng trompeta, hindi yung title mo sa church ang hahanapin ng Diyos. Hindi yung pangalan ng simbahan ninyo. Kung taga-STEM ka ba? O taga-Libs ka ba? Taga-Roots ka ba? You know what I'm trying to say? Requirement lang naman yan ng gobyerno. Ha? Para wag tayong hulihin sa pangangaral. Praise God. Pero ang titingnan ng Diyos, na born again ka, at sa araw ng kanyang pagbabalik, nandun sa loob mo ang kanyang Espiritu Santo. 1 Corinthians 3:16, the Bible says, hindi nyo ba nalalaman na kayo ay templo ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Hey, listen to me, as a Christian, this is one thing that you cannot live without. Pwede kang walang pagkain. Pwede kang walang boyfriend, wala kang girlfriend. Pwedeng, hallelujah, wala kang patotoo for a week. Hindi ka naman naliligtas ng patotoo mo eh. Sa totohanan, hindi naman tayo nawawala ng patotoo. The fact that you're a child of God, meron kang consistent na patotoo, right? Pero the most important thing that you must be aware of, kailan ka huling napuspos ng Holy Spirit? Or, napuspos ka na ba talaga? John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days from now. Sabi ng Panginoon. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. You understand the word except? Maliban. Walang ibang paraan. Yun lang. Hindi katulad yan ng nakalimutan mo yung rapid pass. Meron ka namang quarantine pass. Tapos may dala ka pang reseta, bibili ka ng gamot. So merong po pwedeng pamalit dun sa requirement. At yung ating mga otoridad naman, maunawain naman yun. Pag nakita ikaw yung nagsasabi ng totoo, palalagpasin ka na. Can you say amen? O pero pagdating sa kaligtasan, except you have the Holy Ghost when you were born again. In fact, how can you call yourself born again kung hindi ka nabautismuhan sa Espiritu Santo? At kinakailangan ng Espiritu Santong yan ay nananatili sa atin. Pastor, aalis ba yan? O siyempre naman. Pag pumasok ka sa nightclub, sasamahan ka ba ng Holy Spirit sa nightclub? So ikaw ay tindera nagtitinda ka ng bigas. Ang binili sa'yo, 1 kilo. Binawasan mo ng 1 guhit. Eh, hindi ka sasamahan ng Diyos doon. When David fell to sin, David was so close to God. David has, the Bible says, David is a man according to God's heart. In the book of Psalms, nanalangin siya sa Diyos, take not, sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation, and take not thine Holy Spirit
from me. Kapatid, you have the Holy Spirit now. Go back to our text. Hallelujah, praise God. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Hindi sinabing dwelt, tumira. Now, kinakailangan nananahan sa iyo until the sound of the trumpet. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Praise God. I'm talking about, hallelujah, if you are not so sure, marami dyan nahihiya kasi matagalan niya nakasimba. Kasi baka sitahin ako ni Pastor. Huwag ka mahiya kay Pastor. Sa Diyos ka matakot. Natutuwa tayo. Baka Sunday, nasa church na tayo. The way it's going. Pero baka bagong mag-Sunday, mag-rapture na. You need the Holy Spirit now. O somebody asks, Pastor, paano po? Hindi pa ako nabaptize. Quarantine ngayon. Paano ko tatanggap ng Holy Spirit? No problem. Acts chapter 10. Nagpipreach pa lang si Peter. Remember that? Verse 44. Tingnan nga natin yan. Acts chapter 10, verse 44. Habang si Pedro ay nagsasalita pa o nangangaral pa ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. If you are curious, paano nalaman na tinanggap nila yung Espiritu Santo? Tuloy natin, Brother Chris, sa verse 45. At silang mga Hudyo na nagsisampalataya, namangha lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro. Bakit? Sapagkat ibinuhos din naman saan? Sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ba't sila nag-conclude na tinanggap ng mga Gentiles ang Holy Spirit? Look at verse 46. Natin. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Nag-stop sila doon? Look at verse 47. Tingnan natin mga kapatid. Sumagot si Pedro nung makita niyang tinanggap ng Holy Spirit itong mga taong ito na for the first time nakarinig ng gospel. Mangyayari bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mga bautismohan itong nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. And verse 48, tingnan po natin mga kapatid. Inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Mga kapatid, don't worry about that now. But right now, as I speak, right where you are, hallelujah, Jesus Christ can baptize you with the Holy Spirit. We'll take it one at a time. Bahala ang Diyos. Ang mahirap, mga kapatid, narinig mo na ang katotohanan. Wala kang aksyon na ginagawa. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Palakpak na may tagumpay. Praise Jesus. Hallelujah. At sa oras na ito, tayo patuloy na magpupuri, tayo patuloy na maglilingkod, tayo patuloy na sasamba, tayo patuloy na dadakila sa Panginoon. Hallelujah. Jesus. At sa oras na ito, we need the Holy Ghost. We need the Holy Spirit. Let us come to the Lord right now, church. And I believe this is the best time to receive the Holy Spirit. Let us receive the Holy Ghost. Let us receive the Spirit of the Lord wherever you are. And I believe God can touch you. God can feel you wherever you are. You just need to reach out by faith and by His name, Jesus, and receive the Spirit, receive the power of the Holy Ghost wherever you are. Right now, bitawan mo muna lahat. Iwanan mo lahat. And just feel the presence of the Lord right now. Feel His Spirit. Feel His love right now. And feel His work in your life. Call His name. God can do a miracle to you right now. Jesus. Come, Holy Spirit. Fall fresh on me, Lord.
fall fresh on me. Fill me, Lord. Fill me with your power. Oh Lord, satisfy my needs. Satisfy my need. Only you, Jesus. Only you can make me whole. Give me strength to carry on. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall fresh on me. Fall fresh on me. Come on, church, wherever you are. Pwede kang lumuhod. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. God can work in this church wherever you are. Believe in faith by His name. Fall fresh on me. Oh Lord, fill us right now in Jesus' name. Fill me with your power. Oh, satisfy our need. Satisfy my need. Only Jesus, church. Only Him. Only Him. And only you can make me whole. Give me strength. Give me strength to carry. Come on, wherever you are, stand up. Feel the Spirit. Wherever you are, stand up in your feet. Lumuhod ka. Bow down and fall fresh on me. Spirit move, Spirit move. Feel it, call His name in this temple. Feel His move, Spirit. It move in my life. Spirit move. I am calling. Spirit move, Spirit move. I am here. Come on, Spirit move, Spirit move in this temple. Temple, Spirit move, Spirit move in my life. Spirit, come on, feel it. Call His name. Call Jesus, Jesus, Jesus. Come on, call His name. Call His name. Spirit move. I am here. I am here. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's reach out to the Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Sing it, just sing it. I worship you in spirit and in truth. Let's reach out. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Sing it, church. I worship you in spirit. Come on, for the last time. From your hearts, wherever you are, sing it, church. Reach out. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Sing it, church, from your heart. I worship you in spirit and in truth. From your heart, church, sing it.
I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. Oh Lord, we can't wait. I'll worship you in spirit and in truth. Last time, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. Sing it together, church. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where you can see Jesus face to face. Sing it, church. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in his hand, closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to that place. Heaven, I can see you face to face. Thank you, Jesus. I worship you in spirit and in truth. Sing it. I worship you in spirit and in truth. From your hearts, church. I worship you in spirit and in truth. Lahat anak ng Diyos na sumasampalataya sa Diyos sa Espiritu at katotohanan ay patuloy na magpuri, papalutuli na pumalakpak, nasang ka man, purihin mong Lord, luwalhatihin mo yung dakilang pangalan ng Diyos. Ano bang pagkukulang, ano bang pagkakamali, ano bang pagkukulangan natin, huwag maintindihin nyo. Right now, just worship, just praise, just give thanks, just lift His name, lift His name. Mabuting na ng karumihan, mabuting na ng kamalian, mabuting na ng karumihan. Just worship and praise the Lord right now. He is worthy of praise. He is worthy of praise. And now that the Spirit of the Lord is in you, you will be His witnesses all in all the world, church. And we are so blessed dahil tayo ay pinagpala ng Lord sa umagang ito. We are still being blessed by the Lord, church. Pinagpapala pa rin tayo ng Lord. And thank God for His words na tinuruan tayo muli na napakahalaga, mga kapatid. Nothing compares to that place if we see Jesus face to face. That's why, church, we need to worship the Lord and serve the Lord and love the Lord in spirit and in truth. Hallelujah. Palapakan natin ang Lord na may tagumpay! Jesus, sa ating pagkatapos, mga kapatid, binabalik ko po sa ating pastor. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. But somebody might say, Pastor Wes, we are saved by grace through faith. Well, this is the grace of God. You know, grace is not changing what the simple message of the gospel is. Amen? Hallelujah. Ang grace ay hindi excuse na gawin natin yung ayaw ng Diyos o ibahin natin yung simpleng turo ng Panginoon. But we are we do it by faith. You know what is faith? Faith is doing God's will. Hindi po yung faith yung papalitan natin yung sinasabi ng Panginoon. No. Si Abraham ay naging tama sa Diyos sapagkat siya'y sumampalataya na yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya ay tama at kanyang ginawa. So, purihin ang Panginoon and purihin ang Panginoon, loobin ng Diyos sa darating na linggo, whether it is in the church or hallelujah, whether magbo-broadcast tayo sa church or dito pa rin sa lugar na ito, mga kapatid.
ay bibigyan natin ng part 2 itong message na ito at magbibigay po tayo ng detalye sa mga bagay na ating narinig. I think it's about time that we unmask, hallelujah, the wrong interpretation of the Bible na ginagawa ng marami. Mga kapatid, your salvation, my salvation is at stake. Sabi po ni Pablo kay Timothy na kanyang anak sa pananampalataya, take heed of the doctrine. Ingatan mo ang iyong sarili at ang aral, sapagkat sa pamamagitan nito, ililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. With that, tanggapin natin ang basbas ng Lord. Pasamantala mga kapatid, paalam. Magpakas natin at mag-ayos ng pag-iisip. Mabuhay tayo sa kapayapaan at ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay isa sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga pamilya, inyong mga hanap buhay. Pagalingin ng Diyos ang lahat mong karamdaman at gamitin ka ng Panginoon sa ikapagpapala at ikaliligtas ng marami pang mga tao. Sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. God bless you.